Isa ka rin po ba sa mga matagal nang naghihintay sa official launch ng Picoin? Marami sa atin ang nagmina nito gamit ang ating mga mobile phones. Umaasang balang araw ay magkakaroon po ito ng malaking halaga. Ngayon matapos po ang matagal na paghihintay, may mga insider leaks at malalimang pagre-research na nagsasabing ang launch price daw ng Picoin ay maaaring nasa pagitan ng 0.001 hanggang $1,000. Grabe, di po ba? Pero teka, bakit napakalaki ng agwat ng presyo? Paano po ito na-compute? At higit po sa lahat, ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy traders at investors na interesado kay Picoin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, simulan po natin sa kung paano po nakuha ang presyong 0.001 hanggang $1,000. Yan, kung titingnan natin ay napakalawak po ng price range na ito. Ibig sabihin ay may posibilidad na ang Picoin ay halos walang halaga sa simula o kaya naman ay maging isang bigating cryptocurrency na maaring ikayaman ng mga early adopters. Pero, paano nga ba ito na-estimate? Ayon po sa mga leaks, ang formula na ginamit ay ganito. Ayan, Hope. Yan po, nakikita po natin dito sa aktual na tweet, aktual na Reddit po pala, Reddit post nitong si Persia93. Ayan, yung formula is hope times speculation divided by reality plus market cap is equals to 0.001 to $1,000. Kaya yan po yung ginamit na formula. Mukhang komplikado pero hatiin natin ito sa mas madaling paliwanag. Yan, umpisahan po natin sa hope at saka speculation. Ayan, maraming tao ang umaasang tataas ang presyo ng Picoin dahil po sa laki ng community nito. Isa ito sa pinakamatagal na libreng mineable na crypto sa mobile phones, kaya marami po ang naniniwalang may value ito sa hinaharap. Yan, yung sunod na formula ay reality. Yan, sa ngayon ay nasa enclosed mainnet pa rin ang Pi Network. Ibig sabihin na hindi pa ito officially listed sa mga major exchanges tulad po ni Binance o Coinbase. Wala pa itong solid proof na may tunay na demand para dito sa labas ng ecosystem. Yan, para dito sa labas ng ecosystem nito. Yan, ang sunod ay ang market cap. Dito po nagkakaroon ng malaking epekto ang presyo. Kung ang Pi Network ay may bilyong-bilyong supply ng coins, hindi realistic ang presyong $1,000 bawat isa. Ang market cap ay base po sa supply at demand, kaya sobra-sobra ang supply. Natural na, kaya kung sobra-sobra po ang supply, natural na mas mababa ang presyo. Kaya sa madaling salita, ang presyo po ng Picoin ay depende sa kung paano po ito tatanggapin ng crypto market sa oras na ma-launch ito sa open exchanges. Ngayon ay ano nga ba ang posibleng senaryo ng presyo ng Picoin? Yan, masasabi kong may tatlong posibleng senaryo na maaring mangyari po sa presyo ng Picoin kapag ito ay lumabas sa open market. Ayan, una ay ang worst case scenario ay ang 0.001 hanggang 0.10 per Picoin. Yan, kung walang sapat na demand at maraming holders ang sabay-sabay na magbebenta, maaaring bumagsak po ang presyo nito. Isipin mo, milyong-milyon po ang may hawak ng Picoin at kung karamihan ay gusto agad itong i-convert sa cash, babagsak po ang halaga nito dahil mas marami ang supply kaysa sa demand. Yan, pangalawa ay ang realistic scenario. Ito po ay mga nasa $1 to $10 per Picoin. Sa senaryong ito ay magkakaroon po ng balance sa supply at demand. Maaari po magkaroon ng limitadong supply sa unang listing na magbibigay po ng mas magandang presyo sa mga holders. Kung may strategic partnership o biglang mag-adapt ng Picoin ang ilang negosyo, posibleng umabot ito sa $1 to $10 kada Pi. At pangatlo ay ito po yung best case scenario. Ito po ay nasa presyong $100 hanggang $1,000. Ito po ang pinaka-optimistic na projection, pero malabo po itong mangyari agad-agad. Para maabot po ng Picoin ang presyong $1,000, kailangan pong magkaroon ito ng napakalaking adoption sa buong mundo. Malaking kumpanya ang kailangan pong tumanggap nito bilang pambayad at kailangang magkaroon ito ng tunay na utility sa decentralized finance or DeFi. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado kay Picoin. Ayan, una ay kung mababa po ang presyo,
Yan, kung ito po ang kalalabasan ay maaring hindi po sulit ang mga taong naghintay ng matagal para rito. Marami pong Pinoy ang maaring madismaya at agad ibenta ang kanilang PiCoins. Pero kung may tiwala ka sa project, maaring hintayin mo muna itong tumaas bago po ibenta. Yan. Pangalawa ay kung mid-level po ang presyo, yan po ay nasa $1 to $10. Sa ganitong senaryo ay maaring makakuha ang mga Pinoy traders at investors ng dissenting halaga mula sa kanilang PiCoins. Halimbawa ay kung nakapagmina ka ng 5,000 na Pi at ito po ay nasa $5 bawat isa, may potential ka ng $25,000 o mahigit 1.4 million pesos po yan. Pero syempre, depende po ito kung may sapat na liquidity sa market para ibenta ito. Ngayon kung high level ang presyo, yan po ay nasa $100 to $1,000. Kung umabot po sa ganitong presyo ay marami po sa atin ang biglang yayaman. Pero bago tayo mangarap ng todo, tandaan natin na hindi ito basta-basta mangyayari. Maraming factors ang kailangan pong maayos tulad ng adoption, liquidity at regulation bago po maging isang stable at valuable cryptocurrency ang PiCoin. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa tingin ko ay hindi natin dapat masyadong asahan ang pinakamataas na presyo agad-agad. Base po sa history ng iba pang mga crypto projects, mas realistic po ang presyo sa pagitan ng $1 to $10 sa unang taon nito sa open market. Pero tandaan, ang cryptocurrency po ay volatile. Pwede pong magbago ang presyo nito, depende po sa galaw ng market, government regulation at saka global adoption. Ang pinakamagandang gawin ng isang Pinoy trader at investor ay syempre ang mag-research ng mabuti. Huwag pong magpadalos-dalos sa pagbebenta at alamin kung kailan po ang tamang timing para kumita ng malaki. Kaya kung ikaw po ay isang PiCoin holder, huwag pong mawalan ng pag-asa kung mababa ang presyo sa umpisa. Marami pong cryptos ang nagsimula sa mababa pero dahil po sa tamang adoption at use case, biglang tumaas sa paglipas ng panahon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.